Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Armed Forces of the Philippines nakabantay sa mga lugar na apektado ng bagyong Basyang para sa pagsasagawa ng humanitarian and disaster response. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng groundbreaking para sa bagong Allied Health Sciences Building ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. 25 housing units sa Caloocan ipinamahagi ng National Housing Authority bilang bahagi ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Nakahanda ang militar na magsagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations sa mga lugar na maaapektuhan ng hagupit ng bagyong Basyang. Sinabi ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, na nakabantay ang mga tauhan ng ahensya sa mga lugar na madadaanan ng bagyo. Nakikipag-ugnayan din ang AFP sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at sa mga lokal na pamahalaan para sa paghahanda sa anumang emergency. Naunang sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala na nakahanda ang mga HADR unit at Emergency Response Company ng 3rd Infantry Division sa lalawigan ng Capiz, 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro at ang 8th Infantry Division sa Samar. Nakahanda na rin ang mga sasakyan na may dalang rescue equipment mula sa 53rd Engineer Brigade ng Cebu. Sa Leyte naman, naibalik na sa normal ang serbisyo ng kuryente mula sa Maasin San Isidro 69 kV line na naputol dahil sa bagyong Basyang. Nakumpleto ang pagkukumpuni sa linya noong Biyernes ng umaga. Sineserbisyoan ng transmission line ang Southern Leyte Electric Cooperative at Don Orestes Romualdez Electric Cooperative. Ayon naman sa National Grid Corporation of the Philippines, inaayos pa rin ang Placer Madrid 69 kV line na naapektuhan ng bagyo noong Huwebes ng gabi. Naghahatid naman ito ng kuryente sa Surigao del Norte Electric Cooperative, Siargao Electric Cooperative at Surigao del Sur Electric Cooperative 2. Umaasa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapapalakas ang pampublikong edukasyon kasunod ng pagtatayo ng gusali ng College of Allied Health Sciences ng pamantasan ng lungsod ng Maynila or PLM. Sinabi ito ng Pangulo nang pangunahan niya ang groundbreaking ng 5 palapag na gusali na matatagpuan sa Ospital ng Maynila Medical Center Complex or OMMC sa Malate, Maynila noong Biyernes. Sa isang talumpati, sinabi ni Marcos na mabibigyan ng pagkakataon ng mas maraming kabataan na mag-aral ng mga kursong pangmedisina sa isang dekalidad na institusyon. Inaasahang mapapaunlad nila ang sektor ng kalusugan at edukasyon sa kanilang pagtatapos. Ayon pa kay Marcos, naglaan ng gobyerno ng mahigit 1 bilyong piso para sa mga medical scholarship at tuition subsidy para sa mga estudyante sa mga pampublikong universidad at kolehiyo. Ituturo sa bagong gusali ng PLM College of Allied Health Sciences ang mga programa sa medicine, nursing at physical therapy. Pagsasamahin nito ang pagpapaunlad sa serbisyong medikal at pag-aaral ng medisina sa loob ng mismo ng ospital. Magiging bahagi rin ang mga estudyante sa pangangalaga sa mga may sakit habang nag-aaral. Makakapag-aral sa gusaling ito ang nasa 7,200 dagdag na estudyante sa larangan ng medisina at allied health programs. Bukod sa groundbreaking ceremony, binisita rin ni Marcos ang ospital ng Maynila. Pinangunahan niya ang turnover ng tsekeng nagkakahalaga ng 15 million pesos bilang donasyon sa President Corazon C. Aquino General Hospital sa Baseco Compound Port Area. Ininspeksyon din ng Pangulong mga pasilidad ng OMMC at dinalaw ang mga pasyente sa pediatric ward. Nagsasagawa ang OMMC na mahigit 122,000 outpatient consultations taon-taon, nasa 62,000 na emergency room consultations at mahigit 12,600 na hospital admissions kada taon. Aabot sa 25 residential units ang ipinamahagi ng National Housing Authority or NHA sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Deparo Residence sa Barangay 168 Caloocan City nito lang Huwebes. Bahagi ito ng patuloy na paglulunsad ng pamahalaan ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Pinangunahan ni NHA Assistant General Manager Alvin Feliciano ang paggagawad ng mga units kung saan binigyan diin niya ang walang patid na pagpapatupad ng ahensya ng mga housing program. Isa ang Deparo Residences sa Caloocan sa proyekto ng NHA na binubuo ng 12 gusali na may kabuuang 648 residential units at 72 commercial units. Nakadisenyo ang mga unit bilang integrated na komunidad na magbibigay ng ligtas na tahanan at oportunidad sa trabaho para sa mga benepisyaryo. Ang 4PH program ay alinsunod sa misyon ng gobyerno na magkaroon ng sustainable, maayos at planadong housing communities sa buong bansa.
Sa balitang pangkalakalan, inilunsad ng Department of Agrarian Reform o DAR ang Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities or VISTA project sa Likuan Baay, Abra. Layunin nito na patatagin ang kabuhayan at bigyan ng magandang oportunidad sa mga merkado ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa probinsya. Sa pangunguna ng DAR Provincial Office ng Abra, ang pagtitipon ay dinaluhan ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, farmers organization, kooperatiba at mga lider ng komunidad. Pinag-uusapan dito ang mga panukalang sub-project para matiyak na makakatulong ito sa pagpapataas ng produksyon, pag-angat ng halaga ng ani at pagtaas ng kita ng mga magsasaka. Saklaw ng VISTA Project ang 86 na Agrarian Reform Communities sa Cordillera Administrative Region at Sorsogon Region. Samantala, inihanda ng Bases Conversion and Development Authority or BCDA ang mga proyektong magpapalakas sa kapasidad ng Clark bilang aviation hub. Sinabi ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang na may proposal ang Lufthansa Technic Philippines upang magtayo ng isang maintenance, repair, and overhaul facility sa Clark Aviation Capital na nagkakahalaga ng $400 million. May joint venture naman sa pagitan ng Technic AG at Macro Asia Corporation para sa isang 15-hectare site sa Clark International Airport or CRK sa ilalim ng proposed 25-year term na pwede pang ma-extend. Ayon kay Bingkang, inaasahang matatapos ang negosasyon sa mga proyekto sa kasalukuyang quarter ng taon, habang target naman ang mga itong maitayo sa loob ng 3 taon. Plano rin anya ng BCDA na maglagay ng pangalawang runway at palawakin ng apron ng CRK upang suportahan ng expansion ng Federal Express Corporation. Inaasahang sisimulan ng apron construction ngayong taon habang aabutin naman ng 3 taon ang pagtatayo ng ikalawang runway. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account na Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.